and Happy New Year po sa ating lahat. Nagbabalik po si Lita sa ating devotion. Sorry po, inabot na ng ilang days bago tayo nakagawa dahil nga, yun, simula nang dumating mga amo ko noong January 2, tapos naging super duper busy na tayo. Alam niyo naman, maraming mga labahin, maraming mga gawain. And starting this week, sobrang puyaters po talaga ang inyong lingkod dahil nga yung ating alagang aso nagbalik na naman yung sakit niya na para siyang nagko-constipation or diarrhea. So, kailangan ko siyang laging bantayan, i-monitor at lagyan ng diaper. And ayun na nga, ang inyong lingkod din po parang naging masama din yung timpla ng pakiramdam. Tapos dagdagan pa na sobrang nagiging super lamig dito ngayon kaya super nagkakamkak talaga yung ating mga kamay. Kaya nilalagyan natin ng Vaseline or petroleum jelly para manatiling moisture para kahit ma-stretch siya, hindi sobrang magdudugo. So, that's a part of being an OFW, but thanks God, nakaka-arouse tayo sa ating trabaho at may trabaho pa rin, di ba? So, ayan, medyo parang nag-constipation din ako, pero by God's grace, alam natin na pinagaling na tayo, and by the stripes and wounds of our Lord Jesus Christ, we are healed. So, bago tayo dumako sa ating sharing devotion video, huwag po natin kakalimutan ang manalangin at magpasalamat sa ating Panginoon dahil binibigyan pa rin tayo ng pagkakataon para mag-aral ng kanyang mga salita. So let us pray. Ama namin Diyos, na makapangyarihan sa lahat, pinupuri at pinasasalamatan ka po namin sa bawat araw ng aming buhay. Salamat po sa buhay, kalakasan at hininga na ipinagkakalag ng Panginoon, sa protection, provision, promotion, Panginoon, and godly wisdom na nagmumula sa inyo, Panginoon. At gayon din ang pag-iingat nyo at paggabay sa aming mga mahal sa buhay, lalong higit sa aming mga anak, Panginoon, lalo na nga sa aking panganay na grade 12 na magiging upcoming graduating student, Panginoon. And thank you, Lord God, na alam namin, Panginoon, that they are safe and they are protected and everything that they need is provided by you sa kanilang pag-aaral, Panginoon. Dalangin din po namin, Panginoon, na sa gagawin ng pag-aaral na ito, Panginoon, ay ikaw ang mataas at mapapurihan, Panginoon, and let your glory alone be lifted up, Panginoon. We humble down before you, Panginoon, as your servant, Panginoon, as your children, na kami ay magpakumbaba sa inyo, Panginoon, at hindi ang kaningningan namin ang mangibabaw, Panginoon, ngunit tanging ang let your light shine upon us, Panginoon. Dalangin namin sa lahat na makikinig, makakabasa, at makakapanood ng mga video na ito, Panginoon, ay kayo ang mataas at mapapurihan, Panginoon. At habang buhay po at panangsawa kami nagpapasalamat sa Panginoong Yesus dahil sa pag-aalay niya ng kanyang buhay para sa katubusan ng aming kasalanan, gayon din sa banal na Espiritu na siyang lumulukob sa amin upang ang aming magagawa ay ayon lamang sa inyong kalooban. Ikaw ang mataas at mapapurihan at sa lahat ng sitwasyon ng aming buhay at lahat ng taon ng aming buhay, Panginoon, ay kami patuloy na magpapasalamat sa iyo. This is all we pray in the name of our Lord Jesus Christ. Amen. Ayan. So, narito po tayo hindi nga ako makapagsulat ngayon dahil medyo oily yung kamay natin. But, ayan, meron tayong natapos before nung nakaraang Sunday. Hindi ko nga lang nagawa ng video dahil sobrang busy. Ayan. Lucas 23:34. Sinabi ni Jesus, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Nagpalabunutan ang mga kawal upang paghati-hatian ang kasuotan niya. Message, at bilang mapagpatawad, sinabi daw ng Panginoong Yesus sa Diyos Ama na patawarin daw ang mga nananakit sa Kanya dahil hindi daw alam ng mga taong iyon ang kanilang ginagawa. Dahil nagpalabunutan daw ang mga kawal na iyon at pinaghati-hatian ang damit ng Panginoong Yesus. Application. Dahil alam ng Panginoong Yesus na walang idea ang mga taong iyon na siya ang bugtong na anak ng Diyos, kaya nila nagagawa ang ganoong kasamaan. Kaya nga kung paanong kinaya ng Panginoon na magpatawad, ay dapat na magaya din natin siya at pamarisan. Dahil hindi natin alam ang damdamin
o kung may pinagdadaanan ang kapwa natin o baka gaya dito na wala silang idea na ang sinasaktan nila ay ang bugtong na anak ng Diyos. So, purihin ang pagkabasa ng mabuting balita ng ating Panginoon. Ayan. Diba sabi nga, sa isang tao, pinakadapat na mangibabaw sa kanya ay ang forgiveness, humility, diba? Dahil may mga different situations sa buhay natin na matetest ang ating patience, matetest ang ating temper, kung ikaw ba ay may self-control, which is one of the fruit of the Holy Spirit. Yan, di ba? Bukod sa love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, um, kindness, and self-control, di ba? So, ang ating Panginoong Yesus, alam natin, very famous na dahil lalo ngayon malapit na ang Holy Week, di ba? Kung saan isineselebrate ng mga tao yung crucifixion ng ating Panginoong Yesus. Others don't believe na ang ating Panginoong Yesus ang bugtong na anak ng Diyos Ama. But for those who believe just like us, we know how sacred, di ba, yung ginawang sacrifice ng ating Panginoong Yesus na yun. Dahil without the sacrifice ng Panginoong Yesus na yun, wala tayo dito sa mundong to, di ba? Kumbaga, kung hindi tayo napatawad sa ating mga kasalanan, sabi nga, ang nakaka-receive lamang ng forgiveness na yun is those who believe and who accepted our Lord Jesus Christ as Lord and Savior, di ba? Once na hindi mo tinanggap, you live by your own life, you live by your own rule, di ba? Parang kumbaga, isa kang tao na walang direksyon yung buhay mo, kumbaga, walang guide. Kasi nga, you don't know, parang you're living a life, di ba? Pagkatapos mamatay ka na lang, you will end, matatapos na yung buhay mo na hindi mo alam kung saan yung patutunguhan mo, di ba? But once you get to know our Lord Jesus Christ and you accepted Him as Lord and Savior, nagkakaroon ng direction yung buhay mo. Alam mo na dinidesire mo na doon ka mapunta sa kaharian ng Diyos sa langit, di ba? Makasama yung lahat ng mga pinabanal and those who follow and accepted our Lord Jesus Christ, our Lord and Savior, di ba? And yun nga, pinaka number 1 na makikita natin nasa heart of the Bible, sa John 3:16, that for God so loved the world, na hindi pa man tayo humihingi ng tawad sa ating mga kasalanan, pinatawad na tayo ng ating Diyos. And yun nga yung naging solution niya, na yung kanyang bugtong na anak, yung magdanas ng lahat ng hirap para sa katubusan ng ating mga kasalanan, di ba? And alam ng Panginoong Yesus na maaring walang ideya yung mga tao sa paligid niya or yung mga kawal na siya yung bugtong na anak ng Diyos, dahil hindi nga ito na-reveal sa kanila. Kumbaga, it was kept as a secret or sagrado na sa Diyos Ama lamang at sa Panginoong Yesus at sa kanyang mga alagad o sa mga sinabihan niya. Pero doon nila nakita yung katotohanan ng mga sinasabi ng Panginoong Yesus noong kasama pa lang siya. At sinasabi ng Panginoong Yesus na ako ay maparusahan, mamamatay at muling mabubuhay, di ba? And yun na nga yung nakita ng mga alagad na ay totoo nga ang sinabi ng Panginoong Yesus na talagang siya ay maipapako sa krus, siya ay mamamatay. Pero meron ding hope sa puso nila na alam nila na totoo yung sinabi ng Panginoong Yesus na on the third day, He will rose again. Diba? And alam natin, kaya nga merong resurrection or Easter Sunday dahil yun yung linggo ng muling pagkabuhay ng ating Panginoong Yesus, diba? So tayo, o ang Panginoong Yesus, hindi pa man tayo humingi ng tawad, pinatawad na tayo, ay nawa tayo din sa ating kapwa, di ba? At as many New Years may come, as many years or days may come into our life, may we all be a forgiver. At kung paanong minahal tayo ng Diyos, ganun din tayo mag-share ng pagmamahal at pagpapatawad sa ating kapwa, because nobody is perfect. We are all fall short for the glory of God. And lahat tayo ay may mga pagkakamali, may mga pinagdadaanan, di ba? Hindi mo alam na yung taong ine-explainan mo ng something na bagay, meron din pala siyang mas mabigat na problema o suliranin kaysa sa'yo, di ba? Kaya hindi siya makapag-focus once na nag-share ka ng problem mo or mga hinanakit mo or yung mga bigat sa yung kalooban, di ba? So, try to understand other people, kasi hindi natin alam na baka yung pinagdadaanan pala natin posibleng
maliit lang compare dun sa taong yun, di ba? And yun nga, yung kagaya sa nailagay natin dito sa ating sinulat na devotion na walang idea yung mga tao na ang pinaparusahan nila is bugtong na anak ng ating Diyos Ama. Kasi kung alam nila na siya ang bugtong na anak ng Diyos Ama, malamang hindi nila ito gagalawin. Kumbaga, irerespeto nila to. Kumbaga, hindi nila gagawin yung kagaya ng ginawa nila na yan na um, pinahirapan, sinaktan, binugbog, pinako, sinugatan, at yan pa, on the verge na kailangan niyang mamatay. Pero hindi yun ni-reveal ng ating Diyos Ama dahil kailangang ma-fulfill yung promise ng sacrifice na gagawin ng ating Panginoong Yesus para sa katubusan ng ating mga kasalanan. For us to be righteous, for us to have a good relationship with the Lord na nasira dahil nang pumasok ang kasalanan. Kaya nagkaroon ng kamatayan. Dapat kung hindi tayo nagkasala, we will live a longer and eternal life. But because of sin, there is death. Ayan. Maybe death on the physical, but our spirit will still return to God and it will live eternally. Either whatever is your choice, if you want to live in the kingdom of God in heaven or you want to perish by not accepting our Lord Jesus Christ as Lord and Savior at mapunta ka doon sa lugar ni Satanas or ng ating kalaban. So, nakapay may natutunan kayo sa ating share na devotion video and let us all end up into closing prayer. Amin namin Diyos na makapangyarihan sa lahat, pinupuri at pinasasalamatan ka po namin sa katatapos lamang na pag-aaral ng inyong mga salita, Panginoon. Tunay nga, Panginoon, na let us all be forgiver, Panginoon, sa mga taong nagkakasalaman sa amin, intentionally or unintentionally, Panginoon. Give us a humble heart, Panginoon, na intindihin ang bawat sitwasyon ng bawat tao, Panginoon, sapagkat maaaring may pinagdadaanan ang bawat isa, Panginoon. We also pray, Lord God, para sa lahat ng mga may financial na mga problema, Panginoon, that you are the God who provides, Panginoon. Ibibigay niyo po ang lahat ng pangangailangan ng bawat tao at kung may mga nadayaman, Panginoon, ay kaya-kaya niyo itong ibalik at i-restore sa mga nadaya, Panginoon. Sapagkat lalong higit ang inyong mga anak na nagtitiwala sa inyo, Panginoon, ay malapit sa inyong puso, Panginoon. We also pray, Lord God, para sa lahat po na may mga sakit at karamdaman, whether it's physically, emotionally, spiritually, Panginoon, that you are the God who heals, Panginoon, and by the stripes and wound of our Lord Jesus Christ, we are healed, Panginoon. At kung ang inyo man pong kalooban, Panginoon, sa mga kakilala namin, mahal namin sa buhay, Panginoon, ay ang eternal rest sa inyong kaharian, Panginoon, ay that is your will and may you give comfort para sa mga mahal sa buhay o kapamilya na maiiwan, Panginoon. We also pray, Lord God, para po sa lahat ng mga pastors, priests, evangelists, prophets, missionaries, Panginoon, mga members, at lahat ng body of Christ, Panginoon, na iba't ibang mga churches who glorify your name and who believe in your Son, Jesus Christ, Panginoon, na strengthen them, provide for all their needs, Panginoon, for their family needs, for their kids' needs, Panginoon, at sa lahat ng mga mission at nais magawa, Panginoon, to expand your kingdom here on this world, Panginoon, ay alam namin, Panginoon, na ibibigay at ipagkakaloob niyo po ang lahat ng mga kakailanganin ng bawat nagpapahayag at nag-evangelize na inyong mga salita, Panginoon. We also pray, Lord God, para sa lahat ng mga OFW, Panginoon, na pinipiling mapalayo sa mga mahal sa buhay, Panginoon, kagaya ng inyong lingkod. You know our heart, Lord God, that our desire, Panginoon, ay magkaroon ng maayos na buhay, Panginoon, ng aming mga mahal sa buhay, Panginoon, at gayon din ang mapalago ang aming bansa, Panginoon. And we know, Lord God, na darating ang panahon na hindi na magkakalayo ang mga magkakapamilya, Panginoon, sapagkat ibibigay po at mabibigay ng aming bansa, Panginoon, ang kinakailangan na sweldo, Panginoon, para sa mga kagaya naming mga OFW, Panginoon, na sapat na at higit pa sa aming mga pangangailangan upang maitulong din sa iba. We also pray, Lord God, para po sa bansang Pilipinas, from the highest leader, Panginoon, up to the down leader, Panginoon, na
Alam namin, Panginoon, nahihipuin niyo ang puso ng bawat isa, Panginoon, na talikuran na ang lahat ng mga kasamaan, lalong higit ang korupsyon at pagnanakaw ng mga kaban ng aming bayan, Panginoon. Gayon din, magkaisa, magpatawaran, Panginoon, at hanggat maaari, Panginoon, ay magkaroon ng takot, na banal na pagkatakot ang mga leaders sa inyo, Panginoon, upang sa bawat lugar at bawat mga government agency, Panginoon, or lugar ng aming bansa, Panginoon, ay magkaroon ng mga Bible studies, Panginoon, para ma-strengthen ang bawat mga mamamayan, Panginoon, and to be more knowledgeable and having a godly wisdom that is coming from you, Panginoon. Gayon din, we pray, Lord God, para sa bansang ito na Hong Kong, Panginoon, that you continue to flourish the economic of this country, Panginoon. Salamat sa aming mga employer na siyang nakakapag-provide ng sweldo para kami ay may maipadala sa aming mga mahal sa buhay, Panginoon. Ang aming mga employer, we pray for the harmonious relationship ng bawat isa sa aming, Panginoon. At ingatan niyo po sila sa kanilang mga trabaho, sa pag-aaral ng kanilang mga anak, at sa lahat ng mga business, Panginoon, na mayroon ng aming mga ama, Panginoon. Thank you sa mga buhay nila, Panginoon. At dalangin namin, Panginoon, na pagpapalain mo paghigit ang bawat mga bansa, Panginoon. We also pray, Lord God, for your chosen nation, Panginoon, Israel, Panginoon, na ang mga Hudyo, Panginoon, ay magbabalik loob at kikilala at tatanggap sa inyong bugtong na anak na si Jesus as their Lord and Savior, Panginoon. I pray for the whole world, Panginoon, na lahat ng mga bansa, Panginoon, ay magkaroon ng unity, pagkakaisa, Panginoon, and to have one mission to go therefore and make disciple of all nations, Panginoon. Muli, binabalik po namin ang lahat ng papuri at pasasalamat sa tanging pangalan ni Bugtong na Anak na si Jesus. Amen. Ayan. Bye-bye po sa ating lahat and God bless.